Ito yung mga players na nagkaroon ng bad or flop run sa playoffs ngayon 2025. Wala na akong may intro kasi bumoto pa kaya diretso na lang kay James Harden. Another lackluster performance kay Harden sa playoffs. Matapos niya magkaroon ng 22 points, 5 rebounds, 5 assists, 41 and 35% sa regular season na tinagpa yung Clippers na dark horse sa playoffs. Natama rin naman dahil si James Harden yung dark horse sa Clippers. Kung naging maganda yung laro niya sa last 4 games, baka sila yung lumalaban ngayon sa semis. Bukod lang siguro dun sa game 6. May total average si Harden sa playoffs na 18 points, 5 rebounds, 9 assists, 43 and 36%. Consistent naman si Harden sa kanyang buong karir sa pagiging inconsistent kapag playoffs. At least consistent. Yung 2025 ang nail in the coffin para dito kay Harden sa Clippers. Dahil sa first round exit ng Clippers, big question ngayon kung i-retain pa rin ba ng Clippers si James Harden sa free agency kahit pa meron siyang player option. Si Norman Powell hindi excuse dun. Meron siyang extension at eligible na rin this offseason. Si Norman Powell nag-flop din sa playoffs. Nasa almost 22 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal, 48 and 41%. All-star level pa yon. Sabi nga sa comment, wala akong tumamang sinulat pero at least tumama kay Powell na kapag home court, dun maganda ang lalaruin niya. Na malaaswang yung datingan ni Powell. Lumalakas kapag bahay niya. May average si Powell na 16 points, 2 rebounds, 2 assists, 47 and 35% sa playoffs. Kapag home court naman nila, nasa 22 points, 3 rebounds, 3 assists, 55% at nasa 38% sa 3-point area. Malaswang talaga. Kasi yung kwento na matatanda, yung aswang gumagaling yung sugat kapag umuwi ng bahay. Saka ang sinabi naman nilang dalawa, sila na ang bahalang magdala sa Clippers sa playoffs basta healthy si Kawhi. Nagawa naman nila yun. Siyempre, hindi mawawala ng rumors yan. Mamimili na kina Powell at Harden kung sino ang i-retain sa kanila sa offseason at isa sa mga target na player ng Clippers na makuha via trade si Jaden Ivey na hindi nakalaro sa Detroit dahil sa injury na maganda yung run ng Pistons nung nawala siya. Kailangan din kasi ng batang point guard ngayon ng Clippers bilang pamalit. Pero parang hindi na talaga sa player yung problema eh. Mismong si Jerry West na nagsabi dati, sa lahat ng hinawakan niyang team, yung Clippers ang pinakamalas sa lahat. Si Ja Morant naman, hindi pa rin nawawala yung intriga sa kanya kahit na-dismiss na yung kaso. Ito yung sa teenager na binanatan niya at lumabas pang self-defense yung ginawa ni Morant. Nagdi-decline na rin kasi yung laro ni Morant unti-unti. Mula 26 points per game noong nakaraang 3 season, bumaba yon sa 23 points per game. Kahit yung bilang ng games nababawasan na kay Morant, sa playoffs hindi niya natapos yung series dahil nagkaroon ng hip injury. Bumaba din sa 18 points, 2 rebounds at 5 assists per game si Morant sa postseason dahil sa nakuha niyang injury. Pero hindi kasi yung mismong playoffs ang problema kay Morant dahil mukhang nawawala na yung explosiveness ni Morant sa game. Hindi pa rin nag-i-improve yung jump shot niya. Sa open court, unstoppable si Morant kahit mapa-layup or dunks. Meron naman kasi siyang teammate na taga-jump shot. Hindi naman yung lackluster playoff run ang problema kay Morant, kundi yung magiging deciding factor para i-trade siya ng team. Sinabi kasi ng Memphis, no interest silang i-trade si Ja Morant. Kabaliktaran yun. Ilang teams na ang nagsabi nun. Parang hindi pa nga matitrade yung player kapag sinabi ng team na iti-trade nila yung player, katulad ni Kevin Durant sa Phoenix Suns. Naglabasan na kasi yung idea na i-trade si Morant sa Bulls dahil kay Derrick Rose na malapit na comparison sa kanya. Ang nagpainit pa ng trade na yon ang idea na i-trade din ng Pelicans si Zion Williamson sa Bulls para magkasama silang dalawa. Imposible na rin kasing kunin ng Knicks si Zion dahil sa lineup na meron silang panlaban na. Ang kontrata pa ni Zion non-guaranteed at kung kukunin siya ng kahit anong team, yung kontrata pa rin na yon magte-take effect. Yun nga lang, si Zion hindi naglalaro. Parang katrabaho ko lang to dati, mas mahaba pa yung bakasyon kaysa ipinasok. Ngayon pa lang kasi binabanatan yung mga antics ni Morant at tumataas yung rumors na pwede siya makuha ng ibang teams pagdating ng off-season. Lalo na yung mga teams na umabot ng playoffs at naghahanap pa ng missing piece na mostly yon mga East team.
Hindi naman lahat bad news para sa player kahit nagkaroon ng blunder na run sa playoffs. Ewan ko lang kung anong meron kay Hero. Mukhang 8 por ligo ata to. Si Tyler Hero may average na almost 24 points, 5 rebounds, 5 assists, 47 and 37% sa regular season. Naging all-star pa siya niyan. Sa playoffs, dinimolish ng Cavaliers yung Miami Heat na na-demolish din yung Cavaliers ng Pacers ngayon. May average si Hero na 17 points, 3 rebounds, 2 assists, 41 at 31%. Ang nagpaganda sa stats na yan yung Game 2. Meron siyang 33 points. Pero yung Game 3 at Game 4 malahar din. Biglang nawala si Hero. May career average din si Hero na 19 points, 5 rebounds, 4 assists at 44% mula sa field na meron pang 38% mula sa 3-point area kapag regular season. Kapag playoffs naman, meron si Hero na 14 points, 4 rebounds, 3 assists sa loob ng 50 playoff game. Nanalo naman siya ng 6 out of 11 series. Pero kapag si Hero nasa playoffs, nahihirapan yung Miami. Kung naglaro si Hero noong 2023 playoffs dito sa Miami, baka Boston yung pumasok sa finals nun. Base kay Pat Riley, nakalinya si Hero sa $149 million na contract extension sa loob ng 3 taon sa October 1. Kapag hindi tinanggap ni Hero, magiging $206 million yun sa loob ng 4 na taon next offseason. Base pa kay Pat Riley, gusto nilang mag-build kay Hero dahil naging all-star siya ng 2025 at yung mga coaches ang bumoto kay Hero para mapasama siya doon. Expected niyang magiging cornerstone pa rin ng Miami si Hero sa maraming taon. Sa tindi din ang hit culture ng Miami, si Hero lang ang pinagbigyan ni Pat Riley nang humiling siya dati ng starting unit position. Tinalo niya pa si Bronny at si LeBron. Kahit nga si Bam Adebayo nagpababa ng kontrata para lang ma-accommodate yung nire-request ni Jimmy Butler na extension. Dapat si Adebayo noon naka-supermax contract na. Yung ibang player pa sa playoffs nanganganib sa kanilang mga team na baka matrade pagdating ng off-season dahil sa lackluster performance sa playoffs. Si Hero merong kakaiba baka naglalak sa loob. May extension pang nakaabang sa kanya. Ang number 1 team sa East at number 2 sa buong NBA na meron din pinakamahabang winning streak sa regular season, Cleveland Cavaliers. 64 wins sa regular season, isa sa best team sa bawat category. Madali lang nilang dinispatcha ang Miami Heat sa first round, kaso nahihirapang talunin yung Indiana Pacers. Nakalamang na ngayon ang Indiana 3-1 sa series matapos i-demolish ng Pacers 129-109. Virtually tapos na yung series. Kapag nanalo daw si Kyo Will, hahabulin ng Cleveland yung 3-1. Injured yung 3 player ng Cavaliers pero naglalaro pa rin. Si Hunter, Garland, Mobley, kahit si Donovan Mitchell meron ding injury. Ayan, may dahilan na. Sa playoffs, nag-a-average pa si Donovan ng 31 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Ito yung bago ang Game 4. Hindi naman ganito yung dating team ni Donovan lalo na nung rookie season at second season niya. Kinapos lang yung bandera ni Donovan mula nang nabalikan siya ng Denver Nuggets lalo na si Jamal Murray. Mula nun kinakapos na siya. Kahit pa ata mag 82-0 si Donovan at yung team niya sa regular season, mahihirapan pa rin sila sa postseason. At least itinuloy ulit ni Donovan yung record na kapag number 1 team sa conference hindi nakakapasok ng finals. Sa ngayon, iintay na lang kung kakayanin pa ba ng Cleveland na makaabot pa at least Game 7 sa series versus Indiana.